Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, gagawa ko ng a day in my life. So during this time na nga, kakawi lang namin Kuya Ian galing sa school. And after ko umuwi, naglalaba agad ako ng uniform niya kasi dalawa lang yun uniform niya, sa usually yung pants tsaka unti lang yung medyas na kasya sa kanya. So ayan, nakikita nyo si ate girl is labadera mode on. Busy yan na ulit si ate mga girl. Sige, halalaba pati yung mga barabra natin, yung mga aunties yan. So usually hindi naman talaga ako naglalaba ng mga damit namin na big kasi hindi kaya ng ganun kadami. So pwede naman kung onti-onti, pero dahil medyo mabusisi ako, hindi ko kaya, tsaka may inaalagaan kasi ako, kaya ganun. So bakit ko nga ba naisipang mag-a-day in my life? So medyo na-inspire ako sa ginawang vlog ng kapatid ko na daily vlogs, pero hindi ako mag-daily vlogs. Of course, kung kailan mo maisipang mag-vlog, dun ako mag-vlog. So please bear with me kung kaano man kahaba itong video na to. Yeah, so nakikita nyo dito sa lababo, madalas maglaba kasi maganda maglaba sa lababo, hindi ko na kailangan yung muko at masakit ang likod ko. And during this time din, nalaman ko ng mga after ata mag-CR ni daddy nung umihi ako, ay mayroon na pala akong dugo, kaya medyo super moody ko na simula kahapon ng umaga. Hindi ko sure kung bakit, pero nalaman natin bandang tanghali kung bakit ganun ako. So please bear with me with my children. Sobrang mainitin ang ulo ko at unting ano lang, so it spiked all the way up yung initan ng ulo ko. So yun na nga, sa labandera mode na muna ako, balik-balik tayo dyan. Ang nilalabahan ko usually is yung uniform ng anak ko. Maraming tops ang anak ko kasi binilhan siya ng lola niya, which is yung my mom. My mom! Thank you, mother! Binilhan ng mama ko ang panganay kong anak ng 3 uniform na damit. Kasi nga, yung uniform na binigay ng school ay sobrang laki. Hindi ko pa na-adjust dahil wala tayong bahay na ma-adjust. At saka sobrang mahal. Isang damit pa lang yun. Kaya pa naman yan. Talaga naman. So, ginawa ko nga siya. Nag-adjust ako. Eh, alam ko naman parang kayang-kaya ko naman gawin. So, I did it. And I already made it. So, may 3 uniform yung anak ko ng pangtaas. Sa Silangan Elementary School, nag-aaral yung anak ko. And then, may 3 din siyang walang tatak na makakapal na uniform na pantaas, yung pang syala na ano. And then, 2 pants. Eh, ang anak ko ay sobrang likod sa school talaga. Yun nga yung araw-araw ko na pinagdadasal na sana hindi naman siya maglikod, hindi siya mapano sa school, hindi siya mapagalitan, gumawa ng activities. Yun nga. Pag umuwi yung anak ko, sobrang dumi. As in, dahil uso pa sa school yung floor wax, sobrang red ang kanyang tuhod dahil mahilig siya magluluhod doon, mag-iikot-ikot, super hyper, typical kiddos after pandemic kasi bihira na nga nakalabas. So yun na yung pinakalabas nila. Pero one thing naman sa anak ko, kahit ganun siya kalikot, is nakikinig siya kay teacher kahit papano. Oo, na medyo nakakatampo kapag si daddy niya naghahatid sa kanya. Sobrang behave na. Samantala sa akin, hatak-hatak ko papapasok sa school kasi nga, alam niyo na, ewan ko. Pero pagdating sa akin, sobrang arte ng mga anak ko. Parang lahat ng kaartehan sa earth sa akin na talaga. Super hard. So yun na nga, change tayo ng ano. Pasintabi kapag may makita kayo mga pabeli-beli dyan. Kasi nga, ano niyo, sa hindi, tinataas nyo yung damit nyo para hindi mabasa yung damit nyo sa basa ng tubig sa pag naglalaba, pag nasa lababo or pag naghugas. Kasi during that time, tinatamad akong i-wear yung yung panghugas na apron, yung hindi siya agad-agad nababasa kasi nga butas-butas na yung ganyan namin dyan. So wala na rin siyang silbi kasi nga tumatakot na rin yung tubig kapag ginagamit mo. Aside from that, masyadong mabasa, ang mangyayari is magdidrip lang din siya sa damit ko. Ayoko ng ganun, masyado akong nilalamig for that. Kaya makikita niyo yung mga paunting silip ng ating napakalaking bell button. So, to-bear na tayo dyan. So, after nating maglaba, yung mga pinaghugasan ng mga bisita ni tita galing sa
nagluto si tita ng sopas na hindi ko na na-videohan, pero yun yung linafang ni baby girl kanina. Ayan, naghugas-hugas tayo. Walang sawang hugas. Baka naman, sa makakapag ng vlog na to sa bahay, hugasan nyo naman yung mga pinagkainan nyo, lalo na kung yun lang na din naman ang hugasan. Antayin nyo pang dagain tayo at imudin niya ng daga. Talaga naman. So yun na nga, hindi pa pala ako tapos maglaba noon. So pasampay na ako, ay tapos na ako maglaba at hindi ko pa pala nasasampay yung mga nilabhan ko. Yan, unti lang naman yung nilabhan ko, pero mahirap siya labhan kasi nga tatanggalin ko pa yung dumi-dumi, yung uniform niyang iba. Usually yung sa damit, hindi na natanggal yung floor wax, kaya nga naglalaba agad ako kasi kapag hindi agad siya nalaban, naninigas na yung floor wax in a way, kahit ibabad ko pa siya sa Sunrox at saka sa Tide na tanggal man siya agad-agad, hindi siya agad-agad talaga natatanggal, or mahina lang kusot ko, sakat na nga ng kamay ko kakakusot hindi siya agad-agad natatanggal. So anyways, yun na nga, naglabat din ako ng mga medyas kasi during that time sinumpungin tayo yata ng kinabukasan or a day before yesterday. Ano daw, sinumpung ako ng high blood ko at nilalamig ako. Yung anak ko naman, gaya-gaya yung bunso, nakimedyas din siya, and nagmedyas din siya nung hapon yan, I think. Kaya dalawang medyas yung ginamit niya. Usually, syempre, dahil si kuya napasok sa school, may medyas din siya. So, alam ko ang nilabang ko medyas dyan, 8. If I'm not mistaken, yan. So, during that time din, meron mong paunti-unting hugas-hugas kasi ayoko talaga na iiwanan ng hugasin sa lababo. So, papunta na tayong sampayan. Magsasampay na si ate mong girl ng damit. Akala mo naman, bungga yung pinaglalaba ko. Napakaunti lang yun, pero ang tagal ng ginugol ko sa pagkukusot ko. Medyo sumasakit yung kamay ko dyan, yung nilabon ko, kasi gusto ko talaga matanggal agad-agad yung dumi kasi madami pa akong gagawin, diba? So after natin magsampayan, kinapakapa na natin kung alin yung mga tuyo na, medyo tuyo na, or pwede lang matuyo pagpasok sa loob, diba, ng mga damit. Yan, so dahil nandiyan din naman ako sa taas, diba, why not grab the opportunity para kunin na din yung ibang mga tuyong mga damit. So ang dami-dami mga damit dyan na natin nilalagyan ni tita. So yun na lang ang magiging contribution niya ate mo girl, ang tanggal na mga tupik sana. Tutupi ko sana yung lahat kasi medyo masama talaga yung pakiramdam ko dyan, very light. Yun nga, yan, ang ginawa ko, tinabi ko lahat ng basa sa hindi, pinagsama-sama ko yung lahat ng tuyo sa isang area, kukunin na lang mamaya kasi sabi ni tita, huwag ko na lang muna kunin at siya na daw magtitiklop na. So dahil parang crowded area na siya dyan, kaya ang ginawa natin is pinaghiwalay natin yung tuyo na sa hindi na at binigyan natin ng proper spacing yung mga basa-basa pa para matuyo siya ng mas mabili. So ayan, si ate mong girl, ang dami mong tinatabi. So yung mga binabagsak ko dyan is yung mga damit namin supposedly, pero may nakuha pa rin ako hindi namin damit dyan. Kaya nga, may nalaglag na din. Ayan. Kung nakikita nyo, may sideline din si tita na pakita dyan. Hindi niya alam na nag-video ako. Akala niya lang siguro is nilapag ko lang yung cellphone ko dyan. Ayan. Ayun yan, sinabihan niya nga ako during that time na itabi ko na lang daw muna yung mga damit nila at siya na daw ang magtitiklop. Ayan, diba? Medyo mahaba-haba din yung natin dito, journey natin dito, at magkika na rin tayo dito matrip dahil medyo duling-duling tayo. Tignan mo naman inapakan ko. Kasi yung pamangkit namin dito, masyado siyang maiksi for me. Medyo masakit din sa leeg yung palagi kong nakatingala, diba? Kapag kukuha ka ng mga dito. So, umakit ako dito. So, pag umaakit na ako dyan, sinusulit ko na yung pag-akyat ko, girl. So, kukunin na natin yung mga damit nating tuyo na para hindi din crowded sa area at madilim sa loob. Diba? So, yan. Nung inaano ko na yan, konti na lang yung natira dyan. Mga damit na basa-basa pa. Yung usually mga matagal talaga matuyo kasi makapal. Diba? Just like what I mentioned earlier. Medyo madami-dami ang labahin. So, yan na. Papasok na tayo sa loob. Tapos na natin i-separate yan. So, papasok na tayo sa loob ng kwarto. Ilalapag lang natin dyan.
Okay. So, this time naman, magpe-prepare na ako ng baon ni daddy. So, tinignan ko alin yung may mga saing na at yung bago at luma. Ayan. Nilagay ko yung ito, baka makita ni daddy. Busted sa ate girl. Naglalagay na ako ng baon ni daddy. Dahil love natin si daddy, binabaon na natin siya ng kanin. Kanin lang joke. Siyempre, babaon na natin ng pagkain with love para mas matipid din. Tsaka mas healthier version ko noon. Kasi medyo malayo yung tindahan sa mismong station ni daddy. Lalabas pa siya ng malala. At malayo-layo ang nilalakad ni daddy sa area nila. Kaya dapat talaga nagbabaon siya. Ako nagsasuggest na magbaon talaga si daddy ng pagkain. Aside sa nakakatipid na siya, in case na magutom siya, hindi na siya lalabas kasi tinatamad na siya. Diba? Ang baon ni daddy, yung tandanan, mahiwagang nilagang itlog. Kasi nga, wala pang pagkain dyan. So, yan. Naghanda na ako. I think naghugas ako dyan. Ano ginawa ko sa rep? Hotdog. Yung ulam namin ng mga bata, supposedly, kay daddy isang buong egg yung kanya. Tapos sa amin ng mga bata, egg na may hotdog. 2 hotdog lang ginawa ko dyan. Pang spaghetti talaga yan eh. Tapos, anyanyari girl. So, disclaimer lang, malinis lahat yan. Yung pinaglalagay ko dyan, para isang bitbitan. Kasi as you can see, malayo ang kusina namin sa lababo at sa lutuan. Kasi daw para daw sa ventilation, kaya nandyan siya sa malayo. So, yan na nga. Luluto tayo. So, aminin nyo, gumagamit din kayo ng used oil. Yung hindi pa masyadong gamit at medyo malinaw pa. Yung natirang tinapon ko kanina, nakikita nyo yun, yung parang nasunog na itlog, ganyan. Nasama pag salin ng tirang matika, of course. O, bakak during that time. Proper vision yung camera mo nasa taas, tapos ilipat din yan mamaya sa baba kasi hindi yung pakali sa ate girl. So yan nga, naging master chef tayo puno, pansamantagal. Dati pangarap ko rin naman to, magkaroon ako ng family, tapos ako magluluto sa family ko, alam mo na talaga super chef. So sino dito sa inyo yung naglalagay ng magic sarap sa itlog para mas masarap, tapos para mas extra palagyan natin ng garlic powder at saka ng paminta. Saan ka? Nanigas na yung garlic powder. Shoutout dyan sa inyo kung sino yung natitigasan din dito ng garlic powder. Tapos may onion powder din na matigas na, kaya dinukot-dukot din natin. Yan. Tapos papatiin lang natin yung itlog. And then we're gonna cut slice the super hot pa nitong hotdog para dumami siya. Yan. Hinati ko pa sa gitna to para dumami din siya ng bongga. So, yun na nga. Medyo nasunog yung dyan. Medyo gusto ko kasi medyo gusto ko din kasi yung medyo sunog na hotdog. Eh, nakalimutan ko, hindi pala kumakain ng ganun yung mga kasi parang feeling ko, hindi siya masyadong luto. Kapag hindi siya medyo luto sa labas. Parang feeling ko, naririnig ko na dyan yung itlog na nagkakalukan sa loob, wala ng tubig. Lalagyan lang din natin ng tubig kahit pa paano. Sino sa inyo dyan yung tamad mag-boil ng sa gas, sa electric tayo, umaasa. Mas madali, convenient, hindi ka pa masusunugan. So dahil dito, yan. Anong hinahanap ko dito? Chinek ko pala yung mga Knorr cubes yan. Kasi nakita ko parang naiba ang pwesto ni ate mong girl. Nakaharap yung chicken, yung beef, at saka yung pork doon sa lalagyan ko ng mga pangganyanan. At medyo na siya na nilihis na landas. So yan na nga, niluluto na natin yung itlog na may hotdog. Sa pagluluto natin ng itlog ng may hotdog, huwag natin masyadong i-burn. So, nag-fail tayo nung na-flip natin. So, hindi siya sumama lahat. So, dinurog-durog ko na lang siya para wala lang. And after na, ayan na. Hininaan ko siya pero namatay. Naglagay ulit tayo ng mantika.
Kahit anong mantikang gusto ninyo. Tapos, antayin ko lang din siyang uminit ng very very light. And then, ilalagay ko na yung isang buong itlog dyan. Na medyo basa-basa pa yung egg yolk. Meaning, half-boiled lang siya. Hindi siya lutong bongga. So, in my way, dahil perfectionist tayo, gusto ko as much as possible yung itlog na nabibiyak ko pag nagluluto ko ng sunny side up egg is bonggang yan. Bilog na bilog siya. And then, ang ginagawa ko para maluto yung sa ibabaw is yung mainit na mantika is sinasabi ko sa ibabaw para hindi ko na kailangan i-flip over masyado para hindi siya risky at matapon para mabiyak yung itlog. Luto na ang itlog. So, patay ng gas. So, ayan. After natin magluto, hugasan ulit natin lahat ng ginamit natin. Ganun naman dapat talaga. Pero usually, dapat nagluluto sa naghuhugas. Pero dapat talaga kasi syempre pinalaki tayo ng ating mga magulang, especially my mom, na iba yung as much as possible naghuhugas. So ito, during this time nagpapaligo na tayo kay baby girl kasi kagigising lang yun nito at ma-dirty na talaga ang lola mo. Yan, si ating mong girl ligo-ligo. Si baby girl na umiyak yan, pasinga-singa pa. Iyak-iyak pa nga siya niyan kasi ayaw niya pa maligo nito. Sabi ko, alis kami. Kasama si daddy. Nauto naman siya na. Iyak-iyak po ang baby ko. Bilis lang naman magpaligo si mami. Hindi naman yung OA sa bilis. Dahil ayaw ko lang din na tinatagalan yung bata sa CR kasi lalamigin talaga. Okay lang ligo ng ligo. Pero si baby girl dito may sakit. Parang may sinat pa sinto ng gabi. So, ginawa ko, pinaliguan ko para hindi magtuloy talaga yung tago niya. Pinasisingan ko para lumabas lahat ng sipon na naiwan sa hindi. Kasi siya marunong lumunga. So, toothbrush, up and down, cheeks and the dila. Yan, si baby girl mo na ang arty-arty. So, pupunasan na natin. Hawak-hawak ko sa ngipin ko yung toothbrush. So, papasok na tayo sa loob. Bibihisan natin damit sa baby girl. Pabango. Ganito yung ginagawa ko kay kuya sa umaga. Hindi ko nga nakabidyohan kasi nga gabi. Kakain na si baby girl ng pagkain. So, nagsopa si baby girl. Yun ang kinain. Pero kumain din siya ng ito. So, yun na nga. Pinagpatuloy ko na yung paghuhugas ko ulit. Kasi, non-stop hugasan tayo. Kaya nga medyo naiirita ako kasi sabi ko parang wala na pa yung paghuhugas. Everyday na lang ganda. Inconsiderate persons yung mga yan. Hindi naghuhugas yung iba. Naintindihan ko naman yung trabaho, pagod, pero minsan kahit yung sarili nyo na lang plato, hindi nyo pa magawang hugasan. Kinagkainan nyo na. Hirap na hirap hugasan nyo. Kahit yung unting pagpapahinga nyo na nilalaro nyo. Laro na, saglit, tapos maghugas na kayo. Oo, sa bahay namin yan, talaga naman. Okay lang sana yun sa bahay namin, kaso lang kasi may mga daga-daga kasi kami. Tapos, hindi ko alam bakit ako lang ang nakakakita na iniimuda ng daga yung mga plato. Disgusting shit. I don't like that. Syempre, ginagamit namin lahat yung mga plato na yun eh. Baso, kutsara. Kita mo, iimudan. Ako lang nakakakita na iimudan ng daga. Try natin mag-video ng gabi. Iwanan natin yung cellphone or CCTV dyan sa kusina. Tapos, pakita natin na iniimudan. So, usually sa bahay namin, 3 lang talaga kaming masipag na tao na naguhugas ng plato. Ang nakakakita na hugasin. Ako, si tita, tsaka si ate Ann. Yung iba pala, utos na hugasan mo to, hugasan mo to. Kairita. Kamay. Well, naintindihan ko naman na may work, may trabaho, pero hindi naman araw-araw dapat. Help each other. Dahil ito, nagsisipag ako mag-vlog din naman at feeling ko amoy maangsa na sa amoy ng
malakas na talaga yung amoy ng lababo during that time. So, super sanitize tayo ng Zondrox sa lababo. Yan, during our times. So, yan, sabi ko kay tita, madumi yung base na yan kasi yun yung pinaglagyan ko ng dumi. Diyan pala nilagay yung tita sa loob yung hinugasan naman ni tita pero hindi pa rin ako satisfied yun. Anyways, pinagpatuloy natin kasi kailangan natin mabilis kumilos dahil may alagain akong dalawa. Baka nagkakalkal na yun ng kuryente sa kwarto. Yan. So, sinondroksan natin yan ng may sabon. Yung lababo. Yung pasintabi again sa bell button ko dyan. Pa-bell button yan. Sa mga kataba. Paputi naman yan kaya carry lang. Sa kiber. Yung mukha niya gigil na maglinis. So sa bahay lang namin, usually ang naglilinis ng lababo is si Kuya Saldi. Pero dahil umalis si Kuya Saldi yan nga, kala mo talagang OA, di ba? Why si Kuya Saldi hindi na masyadong naglilinis? Usually naglilinis si Kuya Saldi kapag day off niya. Si tita kapag may time siya. Ayan. So ako from time to time din naglilinis ako ng lababo. Kasi ganda pag sanitize na mabuting lababo. Tsaka sabi ni mama, dapat yung dalawang parte ng bahay ang pinakamalinis na area, yung lababo at saka yung CR. Talaga dapat lagi nililinisan. Kasi dyan tumatambay yung mga germs, mga E. coli and stuff na hindi makikita ng naked eye. So beyond naked eye yung mga germs na natambay dyan. Tapos yan. So dahil palaging dumudura dito si Ate Kate, si Tito, si Angela, mga pa-plema nila. Isa may plema ding naiiwan talaga naman. So kailangan din natin linisin yan. At nang bongga, natapon ko pa sa basura yung brush. Dapat itatabi ko yan. Buti na sabi ko, hala, hindi ko pala itatapon. Dapat to. Yan. So yung mukha ko dyan, gigil na eh. Medyo OC kasi tayo sa pagkakalinis kapag nakikita ko talaga. So, dahil magbablog tayo, kaya nagsipag-sipagan din tayo dyan. Ganyan talaga. Iba pang content ni ate girl. Mukha na yan. Ganyan pala itsura ko kapag naglilinis. Diba? Gigil. Inis na rin yan. Medyo may init-init din yan eh. So, yan. After natin maghugas, yan. Nagkasikaso na ako. Nagpunas-unas. So, syempre, kumuha na ako ng pagkain ni daddy namin na mga bata. Diba? Katulad ng sabi ko kanina, originally, yung plato ng yan, yung plato na may itlog at saka hotdog, yun dapat yung pagkain namin ng mga bata. Share kami tatlo para iisang hugasin lang din at hindi mahirap para matulog na rin agad itong mga bata maya after. At si daddy, kanina ko pa ito ginigising. Late na to. Kaya, sabi ko, gusto mo ba kainin na lang yan nakahanda ng may kanin? Kasi sa kanya wala pa yun eh. So, lumipat kami doon sa yung pagkain namin ng mga bata. Yung pagkain niya dapat talaga na itlog lang, no? Walang hotdog. Gigising lang niya yan. Habang nanonood si baby girl, kumakain ng sopa sa ibabaw ng lamesa. Kami din ni kuya kumakain ng kanin sa gilid with hotdog. Yan. Nanonood sila. Hindi ko na maalala kung anong ginagawa ko dito. Pero parang may inaasikaso pa rin ako dito sa labas or sa gilid. Kasi hindi naman natatapos yung gawain ng bahay. Non-stop iti eh. Yan, kaya pa wala ako. Ayan. Tapos magsusubo na ako. Ayan. Tapos mangulit pa. Usually wala na akong oras kumain. Tapos nawawalan na rin ako ng gana minsan. Diba? Tambay-tambay lang si daddy. Akala niya siguro during this time is nakaharap lang sa kanila yung cellphone. Hindi niya alam is nang ganyan-ganyan pala yung gagawin ko. Habang kumakain siya dyan, kitang-kita siya. Yan. Taglala pa nga. Ang tagal din kumain ni daddy. Kasi matagal siya kumain talaga eh. Oops, matagal pa. Nakakainis. Nakikita yung uniform dyan. Uniform ni kuya yan na gagamitin for tomorrow. Or hindi ko pa ito napaplansya. Dalawa lang yan eh. Usually dyan lang din nalalagay. Yung nakakulay green, nakasabit din dyan. Yan yung kumot. Kasi nga pinaglalaroan nila. Sino kayong tao doon nan? Hindi pinatay electric pan nan sa labas. Sa kwarto, nakabukas o diba, umiikot sa taas. Kitang kita.
busy yung dalawa sa kanonood ng TV. Disney, kasi nung December 4, nag-avail kami ng Disney Plus for 1 month. Yan, kasi yan, kumakain sila. Pinunasan ko dahil kumakain yung isa ng sopas pero tinapon. And then may juice. Wala nang laman yung juice niya, ate girl. Sinisimot natin kasi pag nilagay sa basura minsan, kapag nadadanggi, may tumatapon. Tsaka sayang din, oh. Sisimutin, silalagay sa gilid. Kasi iniipon ko yung mga ganyan. Gugupitin ko, ilalagay ko sa 1.5. Baka 1.5 na Coke, whatever. Para if ever na kailangan ni Kuya sa grade 1. Kasi usually kailangan talaga ng ganyan. Ipon-ipon na tayo kasi tamad tayong maging basurera. So yun, nasa pintuan na yan. Akala nyo basura, hindi din basura. Akala nyo lang yun. Ama yan, gatas yun. Nakatabi sa gilid kasi baka makalimutan. So ito lang yata yung tayo na pwede na ako makakain kasi ayaw na ni Kuya kumain. Pero kumakain pa rin si baby girl. Habang nangyayari yan, naglalaro si Kuya. Hindi, galit siya dito kasi gusto niyang hindi ko na maalala. Yan, gusto niya pa kumain ng chips after kumain ng kanin. Yan, tapos nagagalit siya niyan. Pero manunood pa rin ng Disney. Disney is alive! Habang nanonood, yan, makikita niyo kung gaano kaharot yung mga anak ko, kung gaano kakulit. Si baby girl kumain na yun ng sopas. Nasa maliit na platito, madami yun. Pero kinain ko kasi ibang elbow macaroni noodles kasi hindi naman niya kinakain yun masyado. Sabaw lang siya tsaka yung hotdog. Lalo lang hindi yung gulay. Ewan ko bakit ayaw ni baby girl ng gulay. Pero kami ni Kuya, baby pa lang si Kuya, ako kumakain talaga ako ng gulay. More on gulay pa nga ako compare sa isda. So, pinaset up ni Kuya yung bed. Yan. Para daw mahigaan daw siya. Higa daw siya. Pero gagawin lang yan. Tatalunan lang yan. Papaubos ko lang yung energy nila niyan hanggang mapagod para makatulong na sa gabi. Dire-diretso na bukas na yung gising yan. Pero pag nagising ng alangan good luck kay ate girl. May pasok pa si Kuya kinabukasan. Pero usually pag pagod na si Kuya, bukas na siya nagigising sa sobrang pagod. Nanonood din ako dito ng Disney ata or YouTube. Hindi ko na maalala kung ano yung pinapanood ko nito. Ay, Disney rin natin. Si Daddy. Nagagaling ng CR. Nililigo na. Kakaligo lang pala. Nilihis na. Comment. Yan. Diba? May patao. Hello. Galing si Ate Girl. Ano ko nang ginagawa ni Daddy? Ay, nagtatanang. Ako ko nang ginagalit ng mukha ko dito. Nagagalit ako nito yun. May ginawa na naman kalokohan si Daddy. Nagtatanong siguro sa akin ng kung ano na hindi na naman niya makita puno. Pero andyan lang naman sa tapat. Kakainin na siya. Ano nga yan sila eh. Mahilig sa ganyan yan eh. Tatanong-tanong kung nasaan yung ganitong gamit ko. Yung ganyan. Kasi pala nandyan lang hindi naghahanap. Ako. Tapos si Kuya. Trip pala ni Kuya is tumatalon-talon siya dyan. Mas nag-counting si Kuya. Pinapakita niya yung counting skill niya na marunong na siya sa kamay. Si Kuya Iyon, marunong na siyang mag-count ng actual counting pero hindi yung actual count sa kamay. Medyo lang. Pag sinipag lang siya, ito, yun na yata yung tinuturo sa kanila ni teacher kaya bonggang counting na. At ito yung kalokohan ni Kuya. From bed, tumatalon siya dyan sa kutsyon sa baba. Painom-inom lang ako. Hindi ko alam gano'n ang ginagawa ng anak ko sa likod. Akala ko nag-aharat lang siya. Yan. Ayan. Si baby girl gaya-gaya din. Matalon-talon din siya. O, diba? Kitang-kita sa camera ko na ginagawa ng mga dynamics ko. Ate mong girl din isa sa kumakain. Kasi ate girl na madahilig lang pumapak ng ulam. Yan. So, ayun na nga. Nagpe-prepare na si Daddy papasok sa work. By the way, si Daddy ay nagtatrabaho sa LMRC, which is yung Light Rail Manila Transit Corporation. Hindi ko alam kung tama ako pero ganyan. Si baby girl na nagbibili sa camera na kinakain niya yung itlog. Pero kumain na yan kanina
ng itlog na namin ni kuya na ulam. Yan, busy. Alam ko may ginagawa ko nito eh. Ano ba ginagawa ko nito? Hindi ko na maalala kung ano ginagawa ko niyan. Kaya nawala na naman ako ng very light. Or nanonood lang ako. I think, yan lang yun eh. Nanonood lang ata ako nito. Pero nakatutok yung cam sa kanila, baby girl. At kuya. Si kuya dito yan. Continuous ang jumping boy. Ayan. So, yun na nga. Onting chika lang. So, alam niyo ba na si kuya ay medyo marunong nang magsulat at magbasa. Pero tamad lang. Ayan. Especially, marunong na siyang mag-numbers. Ang huli namin countings ng numbers is around 700. Yung dire-diretso. Kaso lang kasi tinatamad na kasi siya. Tapos yan. Si Boy laro. Ay, nanonood na pala ako. Boy tulala ng peg. Inaantok na rin ako nito eh. Ayan na nga yung medyo ganapit yung event na yan. Medyo sumasakat na rin yung person ko ng paunti-unti. At medyo moody na rin ako. Aside sa, ay, nagpapapansin yung dalawa, nag-exercise. Ayan, si daddy paalis na. Kissing scene na. Ayan, hinahanap ata ni daddy dito yung headset niya. Doon nakamali o yung wallet niya. Nung nag-away kami kanina. Ayan, diba? Nag-lotion ata si daddy. So, ayun na nga si ate girl. For the ligpit na, sinampay ko muna sa labas yung toalya pinapatuyo. Habang ginagawa ko yan, no? Si lola mo nagpapakit na sa camera. Yung sinasabi lang niya, I love you, mommy. I love you, mommy. Ayan. So, yung bandang hapon na yan. Nung umaga, nito, yung pagka sundo ko kay kuya, hindi ko kasi nabidyohan sa labas kasi natatakot tayo makuha ang phone natin. Bumili ako ng 2 meters na zipper with zipper. Hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Basta yun na yung may zipper. 5 piso yun. Tapos itong mahaba na to is per yard is 10 pesos pag makapal na medyo malalaki. And ayun o yung what do you call that? Zipper yan, diba? Pero yung line na mahaba na yan, zipper din. I don't know what you call that one. Anyways, yan na nga. 2 meters ang binili ko nito. Medyo may onti lang siyang pasobra pero carryable siya. Mas maganda ng sobra kaysa kulang. So yan. Makila nga pala ito ni tita na regalo ni daddy. Yan. Si tita ay ang mama ni daddy, which is yung jowa ko na tatay ng mga anak ko. I can't claim him to be mine because we're not married. And I still respect that aspect of life pa din kahit pa paano. And yun na nga, nagkakaproblema ako. Una, yan, naubos na pala yung hirap kunin. Naubos na yung laman, yung sinulid sa ilalim. Diba dalawa yan? May sinulid sa taas at may sinulid sa ilalim. So, kinuha ko na talaga yung pinaka, ko. Yan. Yan yung makina ko. Mas mabilis kasi dyan mag-ayos ng mag-wind ng sinulid from malaki to maliit. Kasi yung kay tita medyo nahihirapan ako. Tatanggalin ko lang ito yung karayo para hindi mabali habang nag-wind tayo. Tapos yan, assist lang para hindi magbuhol. Ganyan dapat ang ganap. Kaso masyadong malaki yung at mabigat. Ano ba? Siya kasi ate girl. Dapat lang ko ilalagay dun sa ito dyan. Yan, sa pataas na yan. So, yan. Magtanga lang si ate girl mo. Ganyan, mag-rewind. Hi, si ate girl. Pero sa totoo niya, pagod na ako niyan. Imagine mo. Sleepless night, tired day. What are you looking for? Is a good night sleep talaga. Bed rest. Yan. Soft bed and pillow. Yan. Sarap matulog niyan sana. Kaso lang, ay! So, dahil hindi pa tulog yung mga anak ko niyan, kaya naisip ako magtahi. Hindi ko rin naman sila masyadong fino-force na matulog ng tanghali. Kasi nga, para matulog sila ng maaga sa gabi. Kasi parang mas importante sa akin na medyo maaga sila. As much as possible na makatulog ng gabi at magising ng maagang umaga sa umaga. Kasi parang that's the more healthier way. Siyempre, learn from yourself. Kasi nung bata ako, hindi rin ako ganun kaaga matulog dahil hindi ko ngayon parents ko umuwi.
dramatic ang childhood bigla. Totoo naman. Anyways, so ginagawa ng parents ko yan para din naman sa amin. So, I'm very proud si ating girl na nakapagtapos kami 4 na magkakapatid with the help of our parents and ourselves, diba? Syempre, congratulations self and my parents. Ganun lang yan. Syempre, sinikap namin makapagtapos. And, thankful din ako sa parents namin, which is my mom and my dad, for supporting us. Kasi hindi lahat is kayang supportahan yung pag-aaral mo. Diba? Kaya, when the opportunity strike, grabe, the opportunity. Actually, ng mga panahon na yun, nag-aaral ako ng college. Wala talaga akong specific course na gustong kunin nun. So, ang first choice ko talaga is IT dahil sa napanood kong isang, alam ko Ninja Kid yun, Karate Kid ata yun, na sobrang na-elib ako sa pagiging hacker ng isang bata doon. So, nung bata ako, pangarap kong maging hacker simula nung napanood ko yung Karate Kid na yun pala, na movie. Sila, ano pa yun si Hulk Hogan, basta yun na yun. Yata, hindi ko rin sure, basta merong hacker doon sa palabas na yun. So, sabi ko nung college, mukhang maganda to. Tapos, inisip ko din yung yung course, na wala masyadong math. And, akala ko walang math doon. That was the biggest mistake of my life. Sobrang dami ng operational mathematics, na nangyayari pag nag-IT ka, girl. Hindi mo kaya. At naiyak talaga din ako nung nakapagtapos ako ng pag-aaral. Natapos yung thesis namin, nakasurvive ako, hindi ko matandaan kung ano man nangyari. During those college life, my memory is like somewhat blur, especially on that moment. Pero masaya yung feeling ng pag naaalala ko yung mga people na mga kasama ko during the time na ginagawa namin project namin, thesis, yan, yung mga prototypes na pinagagawa namin kahit wala kami pera, yung mga puyat, yung mga overnights namin na kung saan kami napapadpad during college kasi kailangan talaga namin magpuyat together kasi nga kailangan namin matapos yung thesis namin. So, ayun na nga, nagkaroon ng problema pala dito. Balik tayo sa video. So, nagkaroon ako ng problema dito. And natapos ko na siyang i-rewind. And then, ito naman ang problema ngayon. Hindi ko makagat or kinakain ng sinulid sa baba, yung sinulid sa taas. Hindi ko alam kung ano nangyari. Yun pala. Ang problema lang pala dito is hindi ko siya naipasok dito sa isa pang papasukan ng sinulid bago dun sa diretsyo. So, my fault talaga. Kasi nga natatanggal din naman siya. Siyempre, of course, pag ginagamit, patatanggal talaga yun. So, yun na nga. Na-stress na ako ng bongga dyang kaluluwa ko dyan. Kakaayusin. On and off yung pag-ano ko. Diba? Gigil na yan si ate girl. Gigil na and so tired ang feeling. So, yun na nga. So, balik tayo sa storytelling natin. So, yun, yung during those college time, isa sa pinaka-happiest moment ko yun. Kasi parang, habang tumatagal, paunti kami ng paunti, paband din kami ng paband, and lahat talaga nagtutulungan para makapagtapos kami ng pag-aaral. Kahit yung ibang group na hirap sa kanilang project. So, tinutulungan namin, lalo na kapag tapos na rin kami sa project namin, or onti na lang yung kailangan namin gawin, tapos yung iba is marami pa silang kailangan i-adjust sa kanila. Ano talaga, tulungan talaga kami ng bongga para lahat-lahat kami sabay-sabay makapagtapos kasi unti na lang kami. Dati ito yung nakakatawang part nito. Nung first year college ako bilang IT students, at dami-dami namin kasi yung school namin, National College of Science and Technology. Pero ang pinakamaraming course na na-take sa school namin is HRM department talaga. Usually, yung mga course na from IT, ang dami nagsishift after first semester ng IT life. First year student. Grabe talaga yung transitions, di ba? Yun pala, ang hirap-hirap kasi ng math talaga, promise. Hindi ko akalain din sa sarili ko yung mga operational or aside sa pinagsamang math, logistics, Oracle, yung mga ganyan, crystallization and everything sa first year
pa lang, first sem ng college, malalaman mo na talaga kung sino yung mag-i-stay at mag-hindi. So, unti na lang kami nun. So, from the population namin, madami kami nag-enroll ng IT student ng first semester, first year. Yung second semester na, halos 1/3 na lang ang natira. Exaggeration man yan siguro. Or 1/2 ng population ng IT organization. Lahat sila nagsipag-shift, sadly, sa HRM. Kasi ang hirap talaga kasi HRM parang ang ganda ng ginagawa nila. So, bali ang school namin, so mas marami silang in-invest at pinundar talaga sa HRM students facilities. Kasi marami din naman yung mga donation na galing doon sa ano na yun, sa organizations nila. Lahat yun, halos lahat. Yung magandang HRM facilities sila, yung lockers ng mga pa-HRM students, di ba? Sadly, nakakaingit kasi akala ko talaga ang college life is may locker lahat ng students. That's my biggest mistake. Nakakala ko lahat may locker. Yung pala hindi. So, kung afford ng school na magkaroon ng space per locker, doon lang. Pero, sana naman sa NCST, nag-provide ka na ng locker para sa mga students, special aid. Yun nga, sa mga students like us na, syempre, ang hirap-hirap na may bit-bit ka palaging bag at the same time palagi, di ba? Pero, advantage din kasi ng mga HRM students na kailangan nga naman nila na paglalagyan ng bag nila kasi lagi silang nagluluto. Sa amin naman kasi, in fairness naman, hindi naman kasi kami nagluluto. Lagi din naman namin dala-dala yung bag namin, di ba? Pero may pagkakataon kasi na kailangan namin iwan. Like for example, nung IT night, na super memorable nun sa akin talaga. Kasi nga, nung IT night namin, saan ka nakakita ng IT night, tapos may gumagawa ng thesis dahil mandatory kasi yon. Dahil malapit na yung pasahan ng thesis namin, kailangan namin matapos. Mandatory yon, girl. May nagpa-party sa harapan mo. Tapos ikaw, may dala sa lamesa, may dala kang yung cellphone mo or flashlight mo, basta may cellphone na may flashlight. Habang may nagpa-party, maingay, patay hindi yung ilaw sa party, sa music and everything sa banda. Kayo naman is pasaglit-saglit na nakikisaya and then continue lang the work of activity natin sa pagtapos ng thesis project natin. So, nakakatawa experience na yun. Pero dahil nga, napagalitan kami ng teacher namin doon. Sabi niya, tigilan niyo na yung paggawa ng thesis na yan. This is your night. Kaya nga, kayo pinag-party ng ganito para mawala yung stress niyo at least for a night. I mean, sir, yung one night na yan, sayang yun sa i-google naming oras para matapos yung thesis namin. Di ba nga? So, after that night, ng IT night namin, tsaka na namin ginawa yung thesis namin in the morning kasi hindi, alam niyo ba, advantage at maganda sa school namin kasi hindi ka makakalabas nang wala kang sundo ng parents mo talaga or anything na guardian. Hindi ka pwedeng sunduin ng jowa mo lang basta-basta kasi security lang, confidence talaga yung inintindi ng school. High quality education na ganyan po, diba? Super love the school. So, yun yung NCST pala, lagi siyang napipicture sa Magandang Umaga Vine before or unang ihirit as one of the schools na merong mga robotics features yan. Tapos yung school din namin, napapalabas din siya minsan sa isang teleserye, nakalimutan ko na yung name ng teleserye, pero sa GMA ata yun or meron din ata sa ABS-CBN na na-feature yung school or sa TV5 ba yun? Hindi ko na maalala. Usually yung yun, HRM students area niya kasi maganda din talaga annex building which is so yun, reminiscing lang tayo ng college life. So back to the video, natapos ko na palang ayusin siya at na-solve ko na yung problem. So balik na tayo sa pagkakas ng zipper. Diba, tapos na ata ako dyan. So konting scissor-risers para sa pag-aayos. Medyo nahihirapan ako itong isipin kung paano ko ipoproduce itong area na to kasi nga mabigat siya. At the same time, kapag nilapag ko lahat ng ng
part ng bed cover talaga. Kasi yung bed sheet. Tapos babagsak siya, mabigat. So, paunti-unti din ako. Tapos, yung bandang late area na ako, yung pinakaunting area na lang. Inikot ko na yan, tatay. As far as I remember. Inisip ko na kung paano ko siya gagawin sa dulo kasi hindi na siya matutugma. At mahirap masyado. So, binaliktad ko siya. And then, pagdating ko na doon sa area, pinakadulong area nito, alam ko yung, kasi nga, dikit ito eh. Dikit lang siya ng zipper, pero kapag hinati mo siya ng gano'n, madidiretso pa yung zipper. So, tinahi ko na lang siyang manually yung pagdating sa pinakadulo na hindi na kaya ng makina. O, diba? At thankful din ako, hindi ako nabalian ng karayom. So, tinatry ko na yung zipper. Tapos, na-ice-ice ko na yun. Naantok at napapagod na si ate girl. Halata ba? Hindi ko alam na medyo tabingi pa ng bibig ko. Alam ko lang sa salamin minsan. Alam na medyo ganyan-ganyan na pala ang face. Oh, face na ate girl. Anyways. Ayan na nga tayo. Nahilig din ako maglaro ng dila at saka bibig ko. Nagkakain na ako kay daddy. Diba? Ayun o, hirap na ako. Paano ko i-adjust? Adjust siya yan. Okay. Advantage pala yung butas sa ilalim. Parang pwede mong papasukan talaga doon yung ibang malalaking tela. Kapo yung kumot yan. O yung mga bilog na area. Kaso lang medyo mahirap sa part ko kasi makapal yan. Sobrang laki niyan. Yun na nga, napuputol pa yung dyan. Kaya medyo putol-putol tahig. And medyo makapal na rin yung isang area dyan. So, dahan-dahan. Paikot-ikot na naman si ate girl. Tapos, ayusin ulit para magpantay-pantay. Diba? So, usually, ginagawa ko nito pag nagtatahi ako ng ganito. Double stitch talaga siya. Diba? Isa pang beses. Papasadahan ko pa uli na isa. Excuse me, patching tayo. Yun, papasadahan ko pa uli na isa para double siya. Kaso mali kasi ako, kaya inisang stitch lang siya na medyo maliliit yung tahi. So, nahirapan din ako pag tinatastas ko ito pag nagkamali ako. Kaya Carabels na yung isang ganyan. Pag nasira na lang, ano na natin yung part na yun. Huwag na natin matagalin yan. Kasi next week, bala ko nang magpalit ng bedsheet kasi sobrang dumi na nito. Talaga, umit na nito. So, tinatamad pa ako. So, dahil kahapon, karoon ako ng period. Wala kahapon. Ngayon kasi medyo masakit ang pagkakaroon natin ng period. Hindi naman yung OA sa sakit, pero parang sobrang dami kasi lumalabas sa akin sa dugo. Kaya parang tamad na tamad kang kumilos. Masakit ang ulo mo. Parang hihilo ka. Everything. Masakit yung puso mo lang. Hindi naman ganun. Pero parang hindi siya normal sa akin. Kasi hindi sumasakit yung tiyan ko pag nagkakaroon ako. Usually sumasakit yung tagiliran ko lang kasi nagugutom ako. Yan. Or sa UTI something. Wala naman ako UTI. Kasi pag nagpipigil ako ng ihiyan lang. Pero minsan kasi dire-diretso yung dugo. Parang hiniwa ng ganun yung caps natin. Tapos parang dire-diretso yung tulo ng dugo. Kaya parang walang stopper. Yun ako na naiirita ako sa area na yun. Ng girl's life. Pero it helps naman na mag-circulate ang dugo ng mga babae. Kasi monthly nagka-cleanse sila. Anyways, I'm almost done na dito kasi di ba nagtatahi na ako ng manual dito. Diba? Dito kakaroon ng double lock. Ay, sa sinulit, sa isang butas, dalawa yung sinulit ay pinapasok ko dun sa maliit na butas para makapal siya at hindi siya agad-agad mapali. Ganun ako magtahi. And, hindi ko alam ba't ako nawala dito. Ay, hindi. Nag-jebs ata yung maliit ko nito. I think. Nagkasikaso ako. Alam mo naman yung mga children natin, super needy. So, binibear lang natin. Kahit nakakainis na yung natin everyday. Kinakaya natin. Kasi, syempre, pag lumaki na itong mga to, hindi na sila kasing sweet. Hindi na kasi sila kasing ganito. Tulad ng ginagawa nila sa akin ngayon. Nakakapakit lang talaga. Nakakainit ng ulo minsan. Pero, lalambingin lang nila ako ng buka. At
Matatawa ka na lang din talaga eh. So, may kunting chika lang pala ako. So, sa amin, ni Daddy, yung mga anak ko, especially maliit, kasi, yung especially maliit, palagi siya nag-I love you sa akin every single time. I love you, mommy. I love you, mommy. Ganyan si baby girl. Tapos, pag dumarating si Daddy, sasabihin ni Daddy, what about Daddy? Sasabihin ng baby girl, Lilian, mamaya, Daddy, mamaya. Kaya ang tawag ko sa kanya, si Batang Mamaya. Kapag may sinabi kay Daddy ng mamaya, kaya isang kiss. Isang kiss si mamaya, Daddy, ha? May pasalubong ako. Mamaya, may ice cream, ha? Usually, nangyari yan every Friday. Pero kapag may ubosipon si baby, pag may ubosipon si baby na sobrahan sa matamis, usually matamis, or malamig, ayun na nga nangyayari sa kanya. Hindi nadadalhan ni Daddy. Si Kuya naman, nag-I love you yan sa akin from time to time. Pag feeling niya mag-I love you at namimiss niya ako, yung nagagawin niya. And then, pag nakita na niya may dala na akong pamalo, either sa kanya or hindi sa kanya yun, kay baby ko gagamitin ka po masyadong malikot, makulit, maldita na isa. Sasabihin niya bigla sa kalalapit yan, I love you, mommy. Tapos may payaka pa si Kuya. Nakakatawa lang din talaga. Pero naturally, gusto ko si Kuya, gusto ko lumaki talaga siyang sweet boy. Tsaka i-treat niya yung girl ng nice. Kasi gusto ko ganun sa future. Jowa niya talaga. Siyempre, you wanna raise a child, diba? Na kung paano niya dapat i-reference yung magiging pananaw niya na pag malaki na ako, ganito ko dapat i-treat yung mga girls, yung boys, yung elderlies, yan. What type of ano ba sila, races, girl, boy, bakla, tomboy. So yun na nga, back to the video. So tapos na pala ako. So yung panahuli na, yan na, nag-TikTok na si ate girl. As Wednesday Addams, available on Netflix. So that's my favorite movie of all time, Addams Family. So I hope you like this video. Like, share, and subscribe. Bye!